Gemini, ito yung reading mo. July 11 to 17 or kung kailan mo man mapanood ito kahit next year pa. As long as natsempuhan mo or nakaka-relate ka dito. Sun, Moon, Rising, Venus signs, and cross watchers are all welcome. Maraming salamat sa iyong support, Gemini. Kung ikaw ay bago man dito or matagal na, no? So kung bago ka dito, Gemini, don't forget to like, follow, or subscribe. At kung matagal ka na, maraming salamat sa iyong support dito sa aking page or channel. Don't forget to like, follow, subscribe, ha? Importante po 'yon na tayo ay mag-grow yung ating page or channel. Maraming salamat. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Mildred Miyatake, Julian Gonzal, Alejandra Arguedo, Velvitos, Yo Divine, tsaka si Maya 2.6. Astig yung pangalan ni Maya 2.6. Tsaka shoutout din sa ating mga page subscribers, Alicia Chancellor, Aida Manuel, Jovel Salvador, May Anagkis, at saka si Jennifer. Yan. Shoutout din dun sa mga suki natin sa personal readings, sa mga star senders natin. Super thanks. Ayan, maraming salamat sa support. Regarding personal reading services naman, ay basahin nyo yung description ng bawat video. Sa mga gustong mag-avail, mag-book ng personal reading or mag-inquire, tumiretso kayo sa aking FB page. Ibigay ko muna yung lucky numbers mo, Gemini, bago tayo magkalimutan dito. Maganda ka na ng panulat mo kasi hindi ko na uulitin ito. Pwede mo naman i-pause, i-rewind kada lista. So, yan, ang lucky number, ay lucky day mo is Wednesday. Tapos, ang lucky numbers mo, 52, 34, 6, 28, 9, at saka 13. Ayan. So, ilatag muna natin yung mga cards mo, Gemini. Unang-unang card mo, White Witch, si Be the Light. Yan, cute nung owl. Pasensyahan nyo na yung boses ko, pumipiyok, naubusan akong boses kakakaraoke. Tapos si Druid, meron kang Druid card, hold the space. May pagka-hermit yung dating niya, diba? May pagka-hermit. Tapos meron kang, kakasabi ko lang ng hermit. Tindig balahibo, ayan, hermit, retreat and recharge. Kakasabi ko lang ng hermit, guys. Lumitaw yung hermit. So, parang dalawa nga silang hermit, pero ito parang may pagka-full energy. Compare dito isa talagang nasa kuweba siya. So, talagang may pagka-hermit nga ito. Hermit naman talaga yung pangalan ng card. No? Retreat and recharge. Wait lang, guguluhan ako dito sa mga gamit ko rito. Kaluka. Yan, lagay natin dyan. Kuha rin tayo ng card dito. Wow, nakakuha tayong cake. Self-love, self-worth. Feelings. Shine. Wow, parang the star. Uy, baka wish come true yan. Mamaya tignan natin. Or kaya mag-glow up ka, mag-shine ka, di ba? Ito ay pag-asa. Dala-dala niya ay pag-asa or wish come true. Meron ka ditong Page of Wands.
Meron ka ring The Hanged Man. Meron kang Hierophant. Uy, dalawang major cards. At meron kang Ten of Swords. Sa bottom of the deck mo, you have the Nine of Swords. Okay, umpisaan na natin yung chikahan. So, may lumilitaw dito na Taurus energy at Fire sign energy, Aries, Leo, or Sagittarius, no? Unahin na natin to, be the light. Okay, yung mensahe sa'yo dito ay you need to take the higher road. Piliin mo yung path which is makaka-enlighten sa iyo. Yung path ng kaliwanagan, yung path ng tama. Ano yung mas makakabuti para sa iyo? Ano yung mas tamang path? Yun ang piliin mo, Gemini. Huwag kang maglilihis ng landas. Piliin mo what is true, what is right. What will give you enlightenment. Tanggalin mo yung sarili mo sa mga lower energy influences or experiences or mga tao. Okay, sabi ko nga, mas piliin mo yung path to enlightenment, no? Alam mo, hindi na nakakapagtaka kasi meron kang dalawang card which resembles the Hermit. And the Hermit carries a lantern. And the Hermit is known for tatalikuran niya yung mga makakamundong bagay para sa patungo sa path ng matuwid or enlightened path. Okay? So, mas pipiliin niya yung spiritual path. So and so, kesa doon sa ibang bagay. Ganon. And you will gain enlightenment. Yun nakikita ko eh. Okay, so yan. Kung naging madilim yung path mo in the past, nakikita kita, nag-emerge ka dun sa kadiliman. And finally, pinupursu mo na yung tamang path, yung path na matuwid. Sabi ko sa'yo, yung path ng kaliwanagan, ng enlightenment. Yung alam mong tama or makakapagpabuti sa iyo. Okay? So, ito yung period ng seeking for answers, seeking for enlightenment, seeking for your true north, or seeking to understand ano ba talaga yung existence mo. Ano ba talaga yung pinaka-purpose mo. Yun na nga yung road to enlightenment, path to enlightenment na dala-dala nito. Hold the space, be still. Yun yung mensahe ni Druid na maintain your course. Huwag kang maglilihis ng landas. Ipagpatuloy mo lang yan. Maaring hindi mo pa nakikita yung light at the end of the tunnel, no? Halimbawa lang, pwedeng ganun. Pero darating at darating ka rin dun sa path na yun. Matatagpuan mo rin yung destination mo na yan. And malalaman mo talaga kung nandoon ka sa tamang path, no? So, ang nakikita ko dito is hold your space. Huwag ka munang gagawa ng anything nakakaiba or drastic. I-maintain mo yung pagkakalma mo. Diyan ka lang muna huwag kang magpapatinag. Diyan ka lang muna sa iyong position, sa kinatatayuan mo. And mula dyan sa iyong position, tignan mong mabuti lahat yung surroundings, yung kabuuang scenario or picture. It's a time to reflect, pag-isipan yung mga dapat mong pag-isipan tungkol sa buhay mo, sa sarili mo. Ito na yung path na may enlighten ka. Ito na yung path to, seeking yung mga answers na gumugulo sa isip mo. Finally, malalaman at malalaman mo rin yan, madidiscover mo yan with the Hermit card dito. Ayan. Yung iba sa inyo, kailangan yung mag-retreat, mag-recharge. Ayan, binabanggit dito yung period ng
Solitude, yung magkakaroon ka ng peace of mind, quiet, malayo sa mga distractions, malayo sa mga magugulo. Okay, gusto mo muna yung maitahimik mo yung isip mo para makapag-isip ka ng malinaw. Malayo sa mga pampagulo, istorbo. Kailangan mo, more than anything, importante sa'yo muna yung peace and quiet. Okay? Ayan. So, ito ay, pwedeng this is also an indication na meron kang proseso or pinagdadaanan na journey ngayon sa sarili mo. Kung ano man itong pinagdadaanan mo. Pero kung ano man yung magiging dulo nito, yung outcome, nakikita ko is ma-enlighten ka. Magle-level up ka spiritually. Yes, this is a spiritual journey para sa iyo. Tingnan na natin yung next set ng cards mo, which is ito. Ayusin muna natin kasi magulo. Nakapagod magsalita, guys. Totoo lang, pagod mag-read. Nakadrain ng energy tsaka boses. Self-worth. Ito cake, Celebrate mo yung sarili mo, for being who you are. Okay, this is you. Sineselebrate mo yung sarili mo. Self-worth. Basahin natin. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Tama. Bakit ka magsasettle doon sa tira-tira kung kaya mo namang kumain ng buong slice ng cake? Bakit hindi mo ibigay yun sa sarili mo? Bakit kailangan, Gemini, yung tira-tira lagi? Bakit mo kailangang kawawain yung sarili mo or tipirin yung sarili mo or ewan ko. Ano ba tong tinutukoy na ito? Basta, Gemini, ibig sabihin lang na ito. Wag naman yung tira-tira na lang yung ibigay mo sa sarili mo. Bigyan mo rin ng pagpapahalaga ng importansya yung sarili mo. Self-care, self-love, self-worth yung sinasabi dito. Maparespeto man yan, pagmamahal sa sarili, taking care of yourself. Importante na hindi na lang dapat lagi ikaw yung last priority mo. Okay? You should also make yourself a priority. Hindi lang yung ibang tao, hindi lang yung ibang bagay. Yun yung siguro nire-remind sa'yo. Next card is feelings. May kinalaman yata sa feelings mo to. Lagi mo na lang ba inuhuli yung sarili mo? Hindi ka na nagtitira sa sarili mo. Yan. Ayan, feelings. Healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. So, ayan, meron something din tungkol sa healing, Maging gentle ka raw sa sarili mo. Dito sa mga time na ikaw ay fragile pa, baka naman ikaw ay hindi pa ganun ka okay. Hindi mo dapat i-force yung sarili mo. Pag hindi ka okay, it's okay to admit na hindi ka pa talaga okay. And pagbigyan mo yung sarili mo hanggang maka-recover ka 100%, mag-heal ka. Ibigay mo yung kailangan mo at the moment, yung Gemini. Okay? Which is taking care of yourself and letting yourself heal muna bago ka sumabak uli. At meron kang shine card, ito yung binabanggit ko kanina, parang during olden times, ginagamit nila yung stars pag mag-navigate. Meron silang tinatawag. Di ba yung malaking star na sinasabi nila sa north yata? Ewan ko, wala akong masyadong alam. Pero na-feel ko lang na parang itong star na to is like a guide para sa iyo. Na ito yung gamitin mong, ito yung tumbukin mo. Ito yung gamitin mong guide sa kung ano man itong pinagdadaanan mo ngayon. And ito rin yung magbibigay sa iyo ng path, answers or road to enlightenment. And pwedeng ito rin yung senyales na sinasabi sa iyo na hindi imposible na mangyari yan, ma-achieve mo yan because of the star card.
Hope, yan. Huwag kang mawawalan ng hope. Kasi, posible pa ring mangyari. Lahat ng bagay ay posible, no? Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Yan. Shine bright like a diamond. Diba? Parang yung kanta ni Rihanna. Oh, wag mo daw pigilan yung shine mo. Diba sabi ko nga glow up ito. So, yan. Pwedeng may mga bagay na hindi ko, ano tong mga bagay na pinipigilan mo sa sarili mo. Pero sabi nga, wag kang mahiyang mag-shine. Diba? Huwag mo itago yung kung ano mang special na meron sa'yo. Ididim mo yung light mo. Wag. Hiyaan mo mag-shine yan. Kung saan ka nag-e-excel, kung saan ka masaya, kung saan ka nag-shine, doon ka. Kasi yun yung ibinigay sa'yo ni God eh. Kaya ka nga nag-shine doon sa department na yun eh. Yun talaga yung meron ka. Yun yung gift mo. Eh bakit mo ididim yung shine mo para lang sa sa iba? Diba? So, yan, flaunt it kung anong meron ka. Gamitin mo yan, God-given gifts, talents mo. Yan yung magbibigay sa iyo ng glow up. Huwag mo ikahiya yan kung ano ka talaga. Yun. At meron ka dito, Page of Wands, no? Si Fire Sign kanina. Hoy, alam mo, ito ay parang adventure. Kasi dito parang may mga discovery, journeying ka, exploration, no? So, ito yung tinutukoy ni Page. Pwedeng ikaw ay na-excite about something, pwedeng may mga fresh ideas na papasok sa isip mo, pwedeng ma-excite ka at once, maki-curious, and then parang magiging adventurous ka na mag-try ng mga bagay na hindi mo pa na-explore before. Yan. Sabi ko nga may exploration diba? Doon sa mga cards mo doon. And magiging very energetic ka and fearless na i-try itong mga to. Ma-experience mo itong mga to. This is pagiging extroverted kung ikaw to or someone you're dealing with na si fire sign. Okay? Ito yung mga sparks ng creativity at saka inspiration at energy na kinakailangan mo para dito sa bagay na gusto mong ma-achieve, gusto mong gawin. Okay? Basta, this is an indication na meron kang ma-experience na exciting at saka may mga bagong ideas na paparating sa iyo at mga goals. At pagiging excited na ma-achieve mo yan, matupad mo yan, magawa mo yung mga bagay na yan. Okay? Pwedeng merong paparating sa iyong good news or opportunities. Pwede rin magkaroon ng mga competition, pero ito yung best time na simulan mo yung mga gusto mong simulan or kung meron kang new project or new contract. Pagdating naman dito kay The Hangman, no? Si Hangman kasi is ibig sabihin may mga bagay ka na kailangan mong i-sacrifice or ito yung period na kailangan mo maghintay. Ito yung period na pwedeng hindi sure kung ano yung mga next na mangyayari, ano yung magiging outcome. Minsan ito yung period na nagmumuni-muni ka, like ito, si Hermit. Ito yung period ng reflection Pareho sila Ito na yung period ng reflection. Ano ba itong mga dapat mong ipagmuni-muni? Pagdating sa love life, pwedeng this is something na may kinalaman sa merong ina-avoid kung ano man yung iniiwasan. Okay, ayaw ng pressure or ito yung mga sacrifices na ginagawa mo sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Pagdating sa career mo naman, pwedeng meron something about sa career mo na hindi ka ganun ka-sure, so siguro dapat maghintay ka muna or pag-isipan mo munang mabuti, no? Bago mo gawin yung mga susunod na steps. Pagdating sa financial mo, nakikita ko
Kailangan mong baguhin yung approach mo pagdating sa finances mo. So, yan. May mga necessary sacrifices dito. So, importante na maging wise ka pagdating sa pagmamanage. Baka merong mga dapat baguhin pagdating sa pera, sa paano ka maghawak ng pera. Okay, si Hierophant is pwedeng Taurus energy. Okay, Hierophant represents tradition, beliefs, yung religion, yan, pwedeng ganun. Or knowledge, no? So, yan. Lahat ng may kinalaman sa mga bagay na binanggit ko. Pagdating naman sa love, pwedeng this is an indication ng mga conservative na tao or conservative na pananaw pagdating sa relationship, or pwedeng may kinalaman sa marriage. Yan. So, this is more of the traditional na love or relationship kesa doon sa mga modern na nakikilive-in, live-in. Yan. So, kung ikaw man yan or the person na na tinutukoy dito. Pagdating naman sa career mo, pwedeng ito ay indication ng success. Pwedeng mag-aaral ka or magle-learn ka ng new skills, yan. Or pwedeng this is someone na pwede mong maging mentor, na pwede mong maging guide, or pwedeng hingian ng advice. Someone na pwedeng makapagturo sa iyo, makapaghubog sa iyo. Okay? Or makapagbigay ng influence. At saka dapat mag-ipon ka ng pera. Ingatan mo yung pera mo, hindi yung puro palabas lang. Okay? Kailangan mong i-manage ng maayos, maging practical, maging wise. Ayan, maging wise, sabi ni Hierophant, pagdating sa paghahawak ng financial mo. Okay, pagdating dito sa Ten of Swords, this is an ending kung ano man itong magtatapos para sa iyo ngayong July 11 to 17. Pwede ka rin maka-experience ng betrayal, ng pain, at kung ano man ito, this is something na magbibigay sa iyo ng relief. Kasi kung ano man itong matatapos sa iyo, it's a pain in the ass. It is something na pagod ka na nahihirapan ka na, or nasasaktan. Basta kung ano naman itong matatapos mo, finally, parang mabubunutan ka ng tinik. Sa lalamunan, makakahinga ka na ng malalim. Makakapag-relax ka na siguro. Okay, sa mga magjojowa, sa love life, pwedeng indication ito ng breakup, separation, kalungkutan, or pain na mararanasan mo. Pero this also brings hope para makapagsimula ka uli. Pagdating naman ito sa career mo, pwedeng iba, yun nga, ma-terminate kayo, masisante, or magtapos yung kontrata ninyo. Possible na mawalan kayo ng job opportunities. Ayan, or ma-reject kayo sa application ninyo. Or pwedeng ito ay burnout, stress, or baka bumigay yung katawan mo sa kakatrabaho. Yan, yung mga ganyan. Pagdating naman sa finances mo, mag-ingat ka, pwedeng ito ay financial loss or mag-fail yung investment mo, maling pag-i-invest ng pera, yan. Mapunta yung pera sa kawalan, sa sayang. Okay, pero ito ay isang opportunity. Pag nag-fail ka, nagkamali ka, this is an opportunity na matuto ka next time na hindi mo na ulitin itong mga pagkakamali mo at magiging better ka na sa pagmamanage ng iyong finances. So, tignan na natin yung mga posibleng paparating sa iyo. Gemini, nakalimutan ko sa bottom ng deck mo. Tigilan mo muna yung mga overthinking. Yan, pwedeng iba sa inyo napupuyat kasi meron kayong something na ipinag-aalala or ikinakatakot. Pero madalas, this is just imagination, or yun na nga, sabi ko nga, pwedeng overthinking lang, no? It's not really there, pwedeng na-exaggerate mo lang. So, i-avoid mo yan, yung mga ganyan, mga negative thinking, or pagiging paranoid, no?
Kumbaga, pwedeng ikaw lang nag-iisip ng masama rito, Gemini. Or ikaw lang yung naglalagay ng mga limitations sa sarili mo. Nightmares mo. Yan. Ano yung mga paparating sa'yo? Angel numbers, angel messages, purpose. Ano yung sinabi ko kanina with these two cards? Ito yung true north mo. Ito yung path mo. Ano ba talaga yung main purpose mo in life? Ano yung yung mga yan? Or ano yan? Kung isa yan na specific. Ayan, this is knowing or finding your purpose in the cosmos. Ano ang contribution mo? Ano ba talaga yung path mo? Number 77. Okay? Number 77. Tingnan natin. Bago yung deck ko na yan, wala ko alam sa mga angel numbers. Wake up call. O, sinasabi dito. This is your wake up call. Ayan o. This is your wake up call. Spiritual awakening. O, magigising ka dito sa hermit. O, tamang-tama rin dito. Okay, may kinalaman ito sa inner strength. Paano mo ma-overcome yung mga difficulties na kakaharapin mo. This is also alignment with your soul's purpose. Diba? Ano yung pinaka-purpose mo sa buhay, sa cosmos. Ito yun. Ito rin ay nag-i-indicate ng magaganda, positive changes paparating sa iyo. Okay? This is the path to love or growth or spiritual awakening. Ano pa paparating sa iyo? Number 77. Number 369, compassion. Hindi ko kabisado yan. Tingnan natin si 369. Okay, sinasabi dito, yung mga angels mo daw are swooping in to send you this loving message. You are needed and your gifts are priceless. Di ba yun yung star? No? Flaunt it. Sabi ko nga, huwag mong idim yung light mo. Ayan. Kung ano man itong mga gifts mo, they're priceless. Hindi dapat kinukulob, itinatago. You are the only person walking the unique path. Uy, path diba? Yung sinasabi ko. Dito. Tugma talaga. You are the only one who can realize your goals. Ito ay associated with unconditional love and kindness na maaari mong ibigay or maaari mong ma-receive. This is a reminder of your role. Wow, pwede ka raw light worker, Gemini. Baka yun. Yung soul's purpose mo na binabanggit dito at saka dito. Meron ka sigurong kakaibang mission sa universe dito sa lifetime mo. Pwede kang healer, tarot reader, or someone na nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat. Ayan, hermit. You're a beacon of light to others, Gemini. Hindi yan ay gift na ipinagkaloob sa iyo ni God na hindi mo dapat ikulob, itago. Gamitin mo sa mabuting paraan kung ikaw ay nabiyayaan ng ganyan. Ito na yung soul's purpose mo kung whether i-embrace mo to or hindi. Okay? Pwede kang light worker, use your natural talents to create beauty, to encourage compassion. Tandaan mo yan, ang bigat ng message para sa iyo. Wow, very powerful yung revelation dito sa reading mo. Tapos wow, meron kang 888. O, lista mo na rin yan, card of abundance. O, tingnan natin. Si 888 naman, ito ay may kinalaman sa ini-invest mo yung energy mo or money sa kung saan ay magkakaroon ng growth. So, yan, may potential na magkaroon ng growth sa kung ano man itong ini-invest mo, energy man ito or pera. O pwedeng ito ay may kinalaman sa karmic loops. Kung ano yung ibinato mo, yun ang babalik sa'yo, yun ang aanihin mo, Gemini. So, this is good karma. No? Fruits or returns. Encouragement to remain hopeful and positive. O, yan. Kailangan mong, this is a period ng positivity or hope.
na paparating sa buhay mo. Hard work na marirecognize at marereward ka, mabibigyan ka ng merit doon sa hard work na ginawa mo. So, ito na yung mga matatamis o mga bunga ng iyong kasipagan. No? Okay, sabi dito, ito ay energy ng abundance. Hindi lang yun, pati success. Yan yung magfo-flow sa'yo. May mga beautiful loops around you, which is yung karma nga, yung mga good karma. Ine-envelope ka niyan, babalutin ka niyan mga yan. Yung mga angels mo, ay ine-encourage ka nila na mag-put ng hard work kasi ito ay magpe-pay off, magbubunga ng maganda para sa iyo. So, meron kang achievement and recognition na paparating. Kahit na nakaka-overwhelm, nakaka-disappoint, itong mga nararanasan mo ngayon, wag kang mag-give up, mag-trust ka lang. Lilipas at lilipas yung mga bagay na yan. Magpatuloy kang maging optimistic at maging source of love and light sa iba. Like attracts like. So, ma-attract mo kung ano yung deserve mong energy, Gemini. Okay, naubos na yung boses ko ron. Closing message para sa iyo. Ang nakuha natin ay comfort. Hindi comfort room. Comfort. Ito ay relaxation. Oh, kailangan mong makapag-relax. Bigyan ng sarili mo ang comfort. Yun ang main focus mo at this time. I-prepare ang sarili mo for tranquility. Alagaan at in-nourish mo yung body and mind para maging ready sa next phase of life na darating para sa iyo. Okay? Warmth and coziness are needed para makapag-regenerate ka daw. Allow this luxury to envelope you. I am surrounded by warmth and good health and I can relax. Yan yung iyong affirmation. Yan. Take care and God bless, Gemini. Sana makatulong sa iyo itong reading na to. Sana na-enlighten ka. Napaka-powerful ng reading mo. Tandaan mo to. And pagdating ng future na sakaling magkatotoo yan, balikan mo kung mag-comment ka. Take care, babush.